Nagsimula ang storya sa isang warehouse kung saan pinatawag ang mga supporting cast members. Isa pala itong shooting area. Mapapansin ng isang lalaking tila kabado sa likod, sinabi nitong palagi na lang siyang kinakabahan sa eksena. May nakapansin naman na tila may kakaiba sa kisame at nag-agree naman ang nasa likod niya, pagtingala niya may tumawag sa kanya para sana mag-warning. Pero huli na ang lahat, bigla na lang na kung ano ang bumagsak sa kanya, unti-unting pumipikit ang kanyang mata at dumilim ang kanyang paningin, napansin niyang nagpapanik na ang mga tao sa kanyang paligid. Naisip niya na lagi na lang siyang extra sa eksena na hindi nakikilala. Sa kabila ng nangyar, gusto niya pa din maging artista kung sakaling ipapanganganak siya ulit, sa susunod niyang buhay nais niya naman maging bida. Ipinanganak ulit ang lalaki kung saan Lee Seo-jun ang kanyang pangalan, nilapitan siya ng kanyang magulang sa crib at nilaro siya ng kanyang daddy. Nagpa-cute naman ang baby. Sa edad na 7 months old, cute at masayahing sanggol si Seo-jun kaya naman sobrang saya ng kanyang magulang na sila So Yoon-hae at Lee Min-jun. Hanggang sa nakaramdam na ng antok si Seo-jun at mahimbing na natulog, sinabihan naman siya ng kanyang magulang na matulog ka ng mahimbing. Habang natutulog ang bida parang nanaginip ito at naisip niyang ilang beses na siyang namatay at isinilang ngunit hindi man lang nabura ang kanyang alaala. At dahil doon, nabuo ang aklatan ng buhay o life library dahil sa mga naipon niyang mga alaala. Ang kanyang kakayahan at mga alaala ay naipon sa loob ng mga aklat. Sa hindi naman kalayuan may isang malaking pinto na nakasara, ngunit hindi niya ito mabuksan dahil baby pa siya at masyado siyang malaki. Kaya naman, wala siyang nagawa hanggang sa sumuko na lang siya. Marami pang pinto sa lugar at napansin niya ang blue door. Ginawa ang aklatan noong nagkatawang slime si Seo-jun. Habang nakahiga ang bida, napaisip ito na kung katulad lang siya ng dati, makakapasok siya at tuluyan niyang mabubuksan ang malaking pintuan. Ngunit hindi madali iyon sa bida dahil nahihirapan siyang kumilos bilang isang sanggol, nagreklamo naman ito na ang bagal nitong lumaki. Sa kabilang banda nakita naman niya ang isang maliit na pinto na kulay itim. Na-curious ang bida, kaya naman lumapit siya dito at binuksan niya ito. Napansin niya ang isang aklat sa loob nito na tila bago iyon sa paningin niya dahil unang beses pa lang niya nakita ito. Pilit niyang pinasok ang kanyang ulo sa maliit na pinto pero hindi siya nagkasya. Kaya naman pilit niya na lang inabot gamit ang kanyang kamay. Pagkakuha niya sa aklat ay agad niya itong binuksan at binasa. Doon nalaman niya na lagi na lang siyang extra sa eksena. Ipinakita ang kanyang dating buhay kung saan gusto niya maging isang bida kung sakaling ipapanganganak siya ulit. Naalala niya na yun ang una niyang naging buhay. Naisip niya na sa mga nakaraang buhay niya meron pa ba siyang hinanggad gaya nun. Na-realize niya na wala. Kaya naman napagdesisyonan niyang maging aktor ngayon, at hindi lang basta aktor kundi maging isang superstar. Pero naisip niya paano kaya siya magiging isang sikat na artista. Una niyang sinasanay ay kung papaano huminga ang isang elf simula nang isinilang siya ulit. Masaya namang nagtaka ang ina nito kung bakit ganoon na lang ka-cute ang anak niya. Dito nalaman natin ang elf's breathing harmonizes the body and makes it shine. Sinabi ni Seo-jun na ngayon ang kaya niya lang mabuksan ay ang pintong ginawa niya noong nagkatawang slime ito. Dahil isa lamang siyang tiny slime noon. Habang naglilibot siya bilang isang slime ay bigla naman may lumapit sa kanya na isang mabagsik at nakakatakot na dragon kung saan naghahanap ito ng makakain. Nataman siya ng apoy mula sa bibig ng dragon habang humihikab at dahil sa tama na yun namatay siya bilang slime. 3 araw after nun nang ipinanganak siya ulit bilang sanggol. Inisa-isa niya ang mga aklat, at pagbukas niya sa isa ay nakita niya ang larawan ng isang slime. Maaaring matuno sa isang asido ang slime at humaba ang galamay nito at tuluyang magbago ang hugis. Naalala ng bida na naging isa din siyang malikot na flower fairy. Para sa kanya, kamangha-mangha ang pagiging isang fairy ngunit kapag nalanta ang bulaklak ay siya ding ikakamatay nito. Hanggang sa matapos basahin ni Seo-jun ang tungkol sa slime at flower fairy, nagbaka sakali naman siya na may mahanap pa siya sa ibang aklat. Sa pagbukas niya ng isang aklat may kung anong nakita si Seo-jun ang slime's digestion. Maaaring itong makadigest ng kahit ano, at ang na-digest nitong mga excess nutrients mula sa gamit ay nagbibigay sustansya na kailangan ng katawan. Nakita din ito ang fairy's wand. Maaga nito ang atensyon ng mga nakakakita sa fairy, at habang inaalog ang wand ilan sa mga titingin ay gagayahin ka kung anuman ang iyong ginagawa. Yan ang nagagawa ng fairy wand. Ang dalawang abilities na yun daw ay magiging useful. Inalam niya kung paano ito gamitin.
Sinimulan muna ang slime's digestion, nang magawa at matapos niya, agad itong lumiwanag. At sinunod niya ang fairy's wand, nagliwanag din ito. Nagtaka ang bida nang mapansin niyang may nakaukit sa kanyang palad at nagtanong bakit hindi sa kanyang daliri. Pero hindi na mahalaga yun kay Lee Sojun. Sinubukan niyang galaw-galawin ang kanyang kamay para malamang kung mawawala ito. Pero anden pa din ang marka. Natuwa naman ang bida dahil dito, at na-turn on ang kanyang instinct bilang baby, inangat nito ang kanyang kamay at naglaro. Ang mga mommies naman ay nag-uusap sa sala tungkol sa kanilang mga anak. Si Lee Sojun daw ay hindi mahirap pakainin, samantala nag-aalala naman ang mommy ng isang baby na si Ji Yoon dahil mahirap daw pakainin ang kanyang anak. Sa hospital sinabing walang namang problema ang baby, kaya naman unti-unti na raw itong bubuti. Nasabi ng isang mommy, kahit bata pa ay ganoon na talaga ito, how much more paglaki. Habang ang kanyang katabi ay nakikinig at tila napapaisip din. Oras na para kumain ang mga baby, at nang biglang may narinig silang umiyak. Ang malakas na iyak na yun ay nanggaling kay Lee Sojun dahil gutom na ito. Naalala ng mommy ng bida na oras na pala para pakainin sila. Pagpasok nila sa kwarto, nakita nilang nag-iiyakan ang mga baby, halos matarante na ang kanilang mga mommy, dahil sabay-sabay nagwawala at naiyak ang mga ito. Ang ibang mommy ay nagtitimpla at ang isa naman ay nagsabing bibilisan niyang kumuha ng tubig, halos natataranta sa pagtimpla ng formula ang mga mommies. Nakatingin naman sa kanila si Lee Sojun. Napatanong siya sa sarili niya kung umiyak ba siya nang wala lang dahilan. Pero naisip niya na pag hindi siya umiyak hindi siya makakadidi, kaya naman naisipan niyang tumalikod at umiyak na lang din, at finally kumalma na ang lahat. Pare-parehong nakahiga na ang mga baby, hindi na din nagwawala at ganong umiiyak ang mga ito. Ngunit tanging ang bida lang ang may ganang dumb-id at nasasarapan, samantala ang iba ay hirap pakainin, lalo na ang baby na si Ji Yoon. Pinapunta ng isang mommy ang kanyang mga anak na sila Jiho at Jiwoo upang pakainin, at ang isa naman ay inaalok niya ang kanyang baby na si Mina na dumb-id kahit konti lang. Habang kumakain si Lee Sojun ay karga siya ng kanyang mommy, at inaya siya na pumunta muna sa kabilang banda. Pero naiingayan ang bida. Tiningnan niya ang kanyang palad, sinabi niyang hindi niya pa ito nagagamit, kaya hindi niya alam kung magkakaroon ba ng epekto. Sinabi nitong shine at ang fairy's wand ay biglang nag-activate. Nagliwanag ang buong paligid, ngunit ang mga baby lang ang nakikita ng lahat, habang nakatingin sila sa kamay ng bida na kuha ang kanilang atensyon. Bigla naman nagtaka ang mga mommies kung bakit biglang tumahimik ang kanilang mga anak. Tila nag-shake daw ang fairy's wand habang lumiliwanag ang kamay ng bida. Nakita niyang ginagaya na siya ng iba pang mga baby dahil dito. Patuloy lang sa pagsak ang mga babies na tila ginaya nila sa bida. Napansin ito ng kanilang mga mommy. Nagulat naman ang isa dahil ginagaya ng kanilang mga anak si Lee Sojun. Tila nagmumukbang daw ang mga ito. Hanggang sa nakatulog si Lee Sojun. Oras na para mag-uwian sila at hiniling naman ng isang nanay kung maaari ba na i-record niya ang pagkain ng bida at ipadala ito sa kanya. Nagulat naman ang kanyang katabi, dahil nagbibiro lamang ito sa sinabi niya kanina. Alam naman daw iyon ng mommy ni Ji Yoon na biro lang yun. Pero si Ji Yoon raw ang mas maliit sa mga kaedaran niya dahil hindi ito kumakain ng maayos. Sinabi sa hospital na pakainin si Ji Yoon ng maayos. Pinapaliwanag naman ng ina ng bida habang naiyak ito na ganyan lang ang itsura ni Ji Yoon, dahil mas malaki lang si Sojun kaysa sa mga batang kasing edad niya. Habang nag-uusap ang kanilang magulang nakikinig lang pala si Ji Yoon, kaya naman pati siya ay nalungkot. Pinagmamasdan lang siya ni Lee Sojun. Unnecessary crying, even though you're not hungry, comes from a bad mood daw. Kaya naman ginamit na ng bida ang fairy's wand na nakaukit sa kanyang palad. Kaagad naman gumana ito at umilo ngunit nilapitan siya ng kapwa niya baby, hanggang sa nadumag na siya ng mga ito. Kaya tinawag na niya ang kanyang mommy. Habang nakain naman ang parents ng bida ay pinag-uusapan nila ang kanilang anak na si Lee Sojun. Kinwento nga ng mommy niya sa kanyang dad na ginaya ng lahat ang kanyang anak kanina dahil malakas at may gana siyang kumain. Para naman sa daddy niya ay interesting ito. Tinatawag na nga si Sojun na isang mukbang star of the baby world. Tila may iniisip naman ang bida habang hawak nito ang isang slime. Agad niya naman itong hinampas sa isa niyang dragon toy. Napatanong naman ang kanyang daddy kung pipigilan ba ito sa ginagawa niya ngunit okay lang para sa mommy niya yun, dahil alam niyang si Sojun ay mabait na bata. Ang bida ay nadaganan na ng iba pang mga baby, pero hindi ito lumalaban tanging nanatili lamang siya sa kanyang pagkakahiga.
Nagulat naman ito sa narinig, pero pinaliwanag ito ng kanyang asawa habang natatawa. Ang ibig sabihin niya lang daw pinagkakaguluhan ang bida dahil ito ay popular sa kanila. At tuluyan nang gamaan ang loob ng kanyang asawa. Tinanong si Lee Seo-jun kung ready na ba ito. Pinakita naman niya na ready na siya. Gustong gumanti ng bida sa dragang pumatay sa kanya, nung nagkatawang slime pa ito. Sinabi ng mommy nito na ni-record niya na siyang umiinom ng gatas so siya naman daw ang nag-record sa pagkain nito. So pumayag naman siya. Sinimulan na nila ng pagre-record. So Jun, look over here, sabi nila sa bida. Tumingin naman sa kanila ang bida habang nakangiti ito. Ngayon inaya na siya ng kanyang mommy na kumain. Habang siya ay sinusubuan nito, ang kanyang daddy ang nagre-record. Tinanong naman niya ang kanyang sarili kung dapat niya bang gamitin ang Ferris wand. Napaisip ang bida na magmumukhang weird kapag shinake niya ang braso niyang may symbol pero hindi niya pa daw nagagawang itaas ang dalawang braso habang kumakain. Nagdadalawang isip ito pero sinubukan niya pa ding itaas ito. At biglang nagliwanag ang Ferris wand na nakaukit sa kanyang palad. Habang sinusubuan si Lee Seo-jun ng kanyang mommy, nagulat naman ito sa ginawa ng bida, at napatanong kung excited ba ang kanyang anak, or may something lang. At tinanong ang kanyang anak na kung masarap ba ito. Masayang nagtatawanan silang pamilya, masaya daw ang kanyang asawa dahil kumakain ng maayos si Lee Seo-jun, sabi ng daddy nito. Nang matapos ng mag-record ang mommy ng bida, pinasa niya ang mga nakuha ng video, ang formula version at food version sa mommy ni Ji-yoon. Agad naman nagpasalamat ito. Tumawag ito sa kanya, at binalitang kinain lahat ng kanyang anak ang pagkain nito. Ito na ba ang simula ng pagsikat ng ating bida? At sa kanyang paggamit ng Ferris wand sa mga kapwa niya baby, magtutuloy-tuloy kaya ang epekto nito? Ano kaya ang mga mangyayari sa susunod na episode? Alamin natin sa next episode. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, siguraduhing mag-like at subscribe at pindutin mo na din ang notification bell below para updated ka sa mga next uploads namin. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.